Sa itinuloy namang pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na Makati City Hall Building 2, umamin ng chairman ng Hillmarks Construction Corporation na di niya nakita ang kabuang plano sa pagpapatayo ng gusali. Dumalo rin na isang bidder para naman sa ibang proyekto sa Makati na ikinulong daw sa elevator para di umabot sa bidding deadline. Saksi si Ivan Mayrina. Umarap sa Senado si Marshall Lichauco, may-ari ng 911 Alarm Incorporated. Ang bidder na sadya umanong ikinulong sa elevator para raw hindi umabot sa deadline ng bidding sa isang proyekto ng lungsod ng Makati. Ayon sa testimonya ni dating Vice Chairman ng Bids and Awards Committee ng Makati na si Mario Hechanova, the elevator B got stuck somewhere close to the 7th floor. Makati City Hall personnel were not able to get passengers out of the elevator until around 1:55 p.m. As a result, we only arrived at the 9th floor bidding room, accompanied by Makati City Clinic personnel and rescue personnel to submit our bids at 2:02 p.m. Thus, we were actually trapped in the elevator for 1 hour and 2 minutes, not the 20 minutes. As far as I know, there is no such incident. ang aligasyon niluluto ang bidding ng mga proyekto sa Makati upang paboran ng mga kontratisang napili ni dating Mayor at ngayon Vice President Jejomar Binay at nanganak na si Mayor Junjun Binay. Ang isa sa mga natalong bidder, ang ITP Construction Corporation, sinabi sa komite na regular naman daw naging bidding para sa Makati City Hall Building 2. Inamin itong meron silang ilang proyekto sa Makati City Government, kabilang ang rehabilitation ng Guadalupe Bliss na isang low-cost housing. Pero napagalamang hindi na raw ginagamit ngayon na pabahay para sa mahihirap, kundi parang hotel para sa mga bisita mula sa mga sister cities ng Makati. Ang parang bagong pangalan po yata is Friendship Suites. Okay. Ngayon ba nagagamit ito ng mga mahihirap na Makati? Hindi ko po alam. Hindi rin nakalusot kay Senador Alan Peter Cayetano kasalukuyang proyekto ng ITP sa National Housing Authority, isang ahensyang nasa ilalim ng HUDC na pinamumunuan ni Vice President Binay. Ngayon ho, meron kayo sa NHA. Opo. Gaano kalaki ho yan? 404 po. Million. Ano mangyayari sa inyo if you testify against the Vice President? Ay, hindi ko po alam. Humarap ang chairman ng Hillmark Construction Corporation, ang nanalong bidder para sa kontrobersyal ng Makati City Hall Building 2. Loobas sa pagdinig na ang building permit sa unang phase pa lamang ng proyekto. Pinirmahan nila kahit blankong ilang detalye rito, kabilang na ang presyo. Hindi rin daw nila nakita ang kabuuan ng plano nito. Mga drawings for the structural work, definitely nanggaling po yun sa drawings for the entire structure. Ano sa tingin ninyo? Tama po ba yun? Siguro po, hindi ako po sigurado, Your Honor, pero po yung binigay pong scope sa amin, yun lang po yung ginagawa namin. Oo nga, precisely. What does logic tell you na kung meron drawings for a structure, siguro naman subset yun or part yun ng drawings or plans for the entire structure. Ano sa tingin nyo? Ganun na nga po yun, Your Honor, pero po... Yung point of view ninyo, kaya when you bid it, yun lang. Yun lang po. Klaro na po yun, pero kinaklaro ko lang kasi hindi ako engineer, pero parang strange na hindi nyo nakita yung buong... Ilang beses ding binalaan ng mga senador ang Hillmark sa posibleng madamay sila sa kasong plunder laban sa mga Binay, kaugnay ng umano'y maanumalyang transaksyon sa magpapatayo ng gusali. Si Senador Antonio Trillanes hiniling sa DPWH na suspindihin pansamantala ang accreditation ng Hillmarks at pinapabusisi sa Commission on Audit ang kanilang mga proyekto. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.